Pero bago ang lahat, tayo po muna'y manalangin. Dear Heavenly Father, we praise you, Lord. We glorify your name. Panginoon, maraming salamat po sa araw na to. This is a celebration, Lord God. A celebration of your goodness, your faithfulness, and your greatness. Lord, thank you sa bawat isa po na nandito, Panginoon, na hindi po naging sagabal yung sama ng panahon para lang masamba ka namin, papurihan ka namin at luwalhatiin ka namin. Thank you, Lord. At gamitin mo pong mabisa ang mensahe, ang mensahero mo ngayong umaga, Lord. Gamitin mo po itong simpleng mensahe para po maiparating sa bawat isa. And Father God, nawa maging reminder din po ito sa amin. And teach us how to pray, Lord. Teach us to be prayerful, Panginoon. Salamat po, Lord. Nawa, Panginoon, talagang ikaw yung madakila, ikaw yung makita sa araw, sa bawat, sa mensahe mo ngayong araw at sa bawat buhay namin, Panginoon. Ikaw lagi ang madakila namin. And Holy Spirit, we always acknowledge your presence. Praise you, Lord. Thank you. In Jesus' name, amen. Ang theme po natin is the power of prayer. Ngayon, bago tayo magsimula, may mga katanungan po kasi ito dito. Do we pray? Do we pray? Of course we do. No po, lalo na kapag meron tayong mga kailangan, lalo na kung mahigpit yung ating pangangailangan. And what should we pray? Siyempre, mga needs natin. Where should we pray? Sabi sa Matthew 6 verse 6, go to your room, close the door, and pray. When should we pray? Sabi sa Philippians 4:6, in every situation. Sabi sa 1 Thessalonians 5:17, continually, without ceasing. And how should we pray? Sabi sa Matthew 6 verse 5, do not be like the hypocrites daw. Show off sila. And do not be like the nagdadalaga no? Do not be like the pagans, na they keep on babbling. So, doon sa Matthew 6, verse 9 to 13, nandun po yung pattern natin kung paano tayo manalangin. Ngayon, itong why should we pray, ito po, medyo dito tayo magpo-focus. Why should we pray? Bakit ba kailangan tayong manalangin? Letter A, it was commanded. Colossians 4, verse 2, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. It was exemplified. Marami pong mga Bible characters na talagang pinakita ko paano silang manalangin. At isa na dito si Paul, si Nehemiah, at si Hezekiah. Madami pa po. And letter C, God promised to answer prayers. Sino po dito nakakaalam ng telephone number ng God? Kung hindi nyo alam yung promise ng God dito sa verse na to. Jeremiah 33:3. So si Ate Mirna po, alam niya yung telephone number na God. Sabi dun sa Jeremiah 33:3, call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. So in prayer po, we fellowship with God. We rest in God. Kasi sa experience ko po, praying is refreshing. It's comforting. Very comforting po yung being with the Lord in prayer. Daman-daman mo kasi yung presensya ng God kapag tayo ay nananalangin. So, bakit po, no? Why some of our prayers are not answered? Bakit kaya? Bakit nga ba? Tell me. Tell me, bakit nga ba? Pray ng pray, pero hindi sinasagot. So, may mga obstacles minsan po, no, kung bakit hindi sinasagot yung prayer natin. Sabi sa Proverbs 28 verse 9, if anyone turns a deaf ear to my instruction, even their prayers are detestable. So kasuklam-suklam pala yung
disobedient ka sa Word of God. Kasi pag sinabi ng God, oh, sa Monday, face-to-face na kayo sa work. Ano? Go! Huwag mo sabihin, Lord, kasi, Lord, paano kasi, gano'n, gano'n. Pag sinabi ng Lord, pag command ng Lord, go. No, Bambi? Pag sinabi face-to-face, hindi yung plano natin na masusunod. Siyempre, yung God, may magandang plano ang God sa buhay natin. Okay. Pero alam niyo po ba, di ba sabi ko, detestable yung prayer ng disobedient. Pero alam niyo po ba, merong prayer and disobedient na sinasagot ng God. Ano yon? Yung prayer of repentance. Di ba? Sinasagot ng Lord yun. So, hindi lahat ng prayer ng disobedient ay hindi tinutugon. Meron din pong tinutugon. Ano pa? Psalm 66 verse 18. If I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. So, marami po kasing klaseng sins, no? May ordinary sin, merong cherished sin, at merong premeditated sin. Cherished sin, ito po yung mga lingering sin, mga matatagal na, mga nagtatagal pa, mga inaalagaan na kasalanan, yung hindi ka na ba nagigilty, yung tipong ginagawa na ring hanap buhay, yung kasalanan. Tapos yung mga premeditated sin, ito po yung mga pinaplano. So kadalasan dito yung bank robbery, yan, pinagpaplanuhan yan. Yung mga isasabotahin nila, yung mga yan, premeditated sin yan. Yung mga ordinary sin, alam na natin yan. Minsan, minsan hindi tayo aware na nakakagawa tayo ng kasalanan. So, God would not listen to our prayers unless we repent. Ano pa? James 4:3, when you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. Madalas kasi may mga tao pag nag-pray, Lord, papanalunin mo ako sa loto. Lord, taasan mo yung sweldo ko para naman makabili ako ng latest model ng mga gadget. O kaya, Lord, sana gumanda yung boses ko para maraming humanga sa akin. No, Bambi? So, mga wrong motives po. Yung bang you are asking out of selfishness? Sabi sa 1 John 5:14, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Alam niyo kung bakit tinutugon ng God yung, di ba sabi, the prayer of a righteous person availeth much. Tinutugon yung prayer ng righteous person kasi he is praying according to God's will. So, si King Solomon, kung kilala po na, siguro naman kilala natin si King Solomon, no? His prayer was honored by God kasi he did not ask for a power, he did not ask for strength or wealth. Ano ba yung hiningi niya? Wisdom lang. Pero tingnan nyo, kasi wisdom, dahil hindi nga naman niya kayang i-manage yung kingdom. Kaya nga, yung prayer niya talaga, ginrant ni Lord. At may bonus pa. So, hindi lang wealth ang binigay, hindi lang wisdom ang binigay, kundi binigyan siya ng wealth, binigyan din siya ng power. So, when we pray, ask for a selfless heart. Ask God to create a miracle heart in us. Yan. Ngayon pa lang po tayo magsisimula. Ang message po natin is, kaya ko lang po medyo na-tackle yung, kasi nga, ang theme natin is the power of prayer. Ayan. Hindi lang mga biblical character, si DL po mismo, nakita natin, di ba? Nag-testimony siya dito. How they pray. The whole family, how they pray. Kaya tinugon ng God yung kanilang panalangin. So, gusto ko po munang basahin kasi ang text po natin is 2 Chronicles chapter 30, verses 18 to 27. So, gusto ko po munang basahin yung verse 27, kasi dito ko po kinuha yung title ng message this morning. Ano ba yung title ng message?
prayer that reached heaven. Yan. Sabi po dito, the priests and the Levites stood to bless the people, and God heard them, for their prayer reached heaven, His holy dwelling place. So dito po kasi, sa text natin, may joyful celebration. Sinelebrate nila Hezekiah yung Passover. Yung Israel, kasama daw yung mga hindi properly purified. So si King Hezekiah po, he prayed for them and God responded by healing them and allowing them to participate to the feast. So yung celebration na to, it lasted for 7 days at puro praising, puro rejoicing ang ginawa nila. So hindi ko na po masyado i-elaborate nung kwento. No? Nais ko lang po kasing i-emphasize kung bakit yung prayer nila, itong mga taong to, it reached heaven. Kasi gusto ko rin na bawat prayer natin, it will reach heaven. Ano po? Okay, so we see here some elements ng prayer kung bakit dinidinig yung mga panalangin nila. Yan. Let's read verses 18 to 20. Although most of the many people who came from Ephraim, Manasseh, Issachar, and Zebulun had not purified themselves, yet they ate the Passover, contrary to what was written. But Hezekiah prayed for them, saying, May the Lord, who is good, pardon everyone who sets their heart on seeking God, the Lord, the God of their ancestors, even if they are not clean according to the rules of the sanctuary. And the Lord heard Hezekiah and healed the people. So si Hezekiah po, he prayed to God for these people to forgive them. No? Para patawarin sila ng Diyos. By the way, meron pong 4 ingredients ang balanced prayer. Alam po natin to, yung acts, adoration, confession, thanksgiving, supplication. So, pag sinabi adoration, of course, we praise God, we worship God. Confession, a prayer. Ang prayer po kasi, dapat lagi tayong nag-i-start sa confession. Kasi kailangan magpalinis natin, which is yun yung ginawa ni Hezekiah dito. Yung thanksgiving naman yan, God deserves gratitude. So, there are many reasons to thank God. Yung supplication, alam na natin, eto na yung ginagawa na nga natin minsan sa dista ang Diyos no? Yung, Lord, kailangan, minsan uutusan pa natin ng Lord. Ako po actually, ginagawa ko nga yun yung kapag doon, pag may nakasakit sa akin, sabi ko, Lord, tampalin mo nga yun. Inuutusan ko yung Lord. Ginagawa ko pa siyang sadista. Which is, wag niyo pong gagayahin Wag niyo kong gagayahin. So, si Hezekiah po, he prayed for the people to forgive them. And so tayo din, no? Magpapalinis muna tayo before we pray. Yun. Sa verse 19 naman po, so dito nakita natin yung God's pardon and forgiveness. Ito yung unang element, God's pardon and forgiveness. Talagang pinatawad sila ng Diyos at sinama talaga sila dun sa feast. Sa verse 19, basahin nga po natin yon. Who sets their heart on seeking God, the Lord, the God of their ancestors, even if they are not clean, according to the rules of the sanctuary. So dito po, yung pangalawang element is a heart that seeks God. Diba? Sabi niya, who sets their heart on seeking God. Ano ba yung purpose natin? Kapag halimbawa, going to church, dito, pag mag-attend na tayo ng worship service, ano ba yung purpose natin? Ano ba yung motive natin? Do we just go to church for formality, para masabing nagsimba tayo? Or to show off dahil bago ang damit? Bago po yung damit ko. Pero hindi po dahil mag-i-speak ako dahil nakita ko lang po kasi sa Lazada na parang malaki yung damit, parang kasya sa akin. Napakamura po. Kaya sabi ko, pag hindi ito kasya sa akin,
may pagmamana, may ipapamana ko sa iba. Kasya, kaya nagkataon, sinuot ko na lang ngayon. Or to have business with someone. So even po sa prayer natin, ano ba yung purpose ng prayer natin? Ano ba yung motibo natin? Bakit tayo nagpe-pray? So let us seek God. Let us worship God. Next, basahin natin yung verse 21. The Israelites who were present in Jerusalem celebrated the festival of unleavened bread for 7 days with great rejoicing, while the Levites and priests praised the Lord every day with resounding instruments dedicated to the Lord. So dito there was singing, there was praising, rejoicing. Yung bang dapat, ganun tayo Hindi yung lahat tumatalon na. Kapares kanina, di ba, nagpapaawit si PM. Ano ba yung kanta kanina? Salamat, salamat ba yun? Dapat masaya, di ba? Yung kantang yan, gustong-gusto ko yan Basta salamat, salamat. Halos, kung pwede lang talaga, tatalon ako sa pagsayaw. Tapos, ikaw naman, parang palakpak lang, tinatamad ka pang pumalakpak. Parang ang lamya-lamya mo pumalakpak. Pwede naman, di ba? Parang, sila talaga, talagang, they were rejoicing. Pag kinumusta mo naman ng isang kapatiran, may mga tao na isasagot sa iyo agad problema. Tapos sa susunod na magkita kayo, kumusta ka kapatid? Sasabihin na naman sa iyo, eto, ganun pa rin. Punong-puno pa rin ng problema. Para tuloy, yung iba, hindi na nila kinukumusta yung taong yun. Kasi nga, parang siya, contagious, no? Pati ikaw, mapapalamya ka na rin. Yan, kapag kinukumusta tayo, sabihin naman natin okay na okay. Kasi, kaya mas mabuti kaysa kahapon. Kasi po, bakit? Tell me. You tell me, bakit? Kasi po, God is good even if life is not. Amen. Yan. Kasi po, gusto ng Diyos masaya. Gusto ng Diyos lagi tayong masaya, nagre-rejoice. Kasi, tingnan mo dito yung mga Israelita. Pabasa nga po ng verses 23-24. The whole assembly then agreed to celebrate the festival 7 more days. So for another 7 days, they celebrated joyfully. Hezekiah, king of Judah, provided 1,000 bulls and 7,000 sheep and goats for the assembly, and the officials provided them with 1,000 bulls and 10,000 sheep and goats. A great number of priests consecrated themselves. So dito, talagang great celebration po. Ito yung pangatlo nating element. There was a great celebration. So yung mga Israelita, puro talaga feast. Pinahaba pa yung feast, 7 more days. So ito yung gusto ng Diyos, yung maalala siya lagi sa kanyang kabutihan. Sunday. Sunday is our worship celebration. Andito tayo to celebrate His goodness. Andito tayo para i-celebrate yung kanyang kadakilaan, yung kanyang lahat ng mga ginawa niyang kabutihan sa buhay natin. Tapos, yun nga, para yung traditional na hindi, pakita natin na merong ginawa yung Diyos sa buhay natin. May ginawa ba yung Diyos sa buhay natin? Amen. So financially, yes, we sometimes struggle. Pero hindi naman yun ay end of everything. Alam naman natin, di ba, kapag tayo may dinadanas na pagsubok, ang daming hindi mabilang-bilang na pangako ng Diyos. Actually, ako nga, pagka financially talagang struggle ako, Philippians 4:19. At saka, alam nyo yung Psalm 23, life verse ko yun At saka yung Joshua 1:9. Kasi pag sinabi, the Lord is my shepherd, I shall not want. The Lord is my shepherd, wala na akong kakailanganin pa. Kasi puno na ako, kumpleto na ako. Wala nang pagsidlan dahil pinupuno ng Diyos yung buhay ko. Amen.
Verse 22, ano po yung sabi sa verse 22? Hezekiah spoke encouragingly to all the Levites who showed good understanding of the service of the Lord. For the 7 days, they ate their assigned portion and offered fellowship offerings and praised the Lord, the God of their ancestors. So nakalagay dito, no? Si Hezekiah, he spoke encouragingly. Tapos, dun sa pangalawa, nakalagay din doon, yung, pakibalik po, yun sa verse muna. They ate their assigned portion. No? So, dito makita po natin yung encouragement. At, nandito rin po yung orderliness. Yan. And they praise God. In-encourage ni Hezekiah mga tao. At saka alam ng mga tao kung saan sila lulugar. Yung sarili nila, alam nila kung saan nila ilalagay. They ate their assigned portion. So, walang agawan dito. No po? Walang akin to, akin yun. Alam niyo po kung bakit nauso yung catering? Para may tagasandok ng food. Wala po o-offend kasi general naman po to eh. Hindi ko sinabing kayo yon ha. Sabi ko lang, nauso yung catering kasi para may tagasandok na pagkain. Alam niyo po kung bakit? Tell me. Kasi may mga tao po na kapag kumuha ng pagkain, hindi niya iniisip na meron pa siyang kasunod. Oh, amen daw. Which is, nangyayari po talaga yon. Kaya ngayon, nauso na yung catering. May tagasandok. Kung gusto mo pang kumain, balik ka na lang. Gusto mong kumain pa uli, bumalik ka na lang. Para matapos muna yung mga lahat na hindi pa nakakakain. At lagi nating ina-announce, unahin ang mga senior. Unahin yung mga elderlies. Tatanda rin kayo, mga bata kayo. So yun, alam niyo na po ibig ko sabihin na naalala ko tuloy si Reverend Ann, yung ginawa niyang example tungkol sa difference between a spiritual Christian at saka yung carnal Christian. Nag-sample po siya ng pakwan na naka-slice. Kapag ka carnal Christian, ano yung unang-unang kinukuha pagka may pakwan na naka-slice na? Gitna. Yung best portion, di ba? Kapag ka po spiritual, sila po yung sa tira-tira. Sila po yung naninimot na lang ng tira-tira. No, sila yung nagpaparaya. So hanggat maaari po, no, after worship service, magmasid muna tayo kasi, di ba, meron tayong pinagsasaluhan, after worship service. So magmasid muna po tayo bago natin hakutin yung pandesal. Ay! Ba't ko ba nasabi yun? De, joke lang po. So dito, there was encouragement and orderliness. Yan. Ano pa? Verse 24, basahin uli natin yung verse 24. Hezekiah, king of Judah, provided 1,000 bulls and 7,000 sheep and goats for the assembly, and the officials provided them with 1,000 bulls and 10,000 sheep and goats. A great number of priests consecrated themselves. So marami ang nagdala, no? 1,000 talaga yung pinag-uusapan. Kapag ka-offering, yan, offering po kasi yung next element. Kapag ka-offering, naiisip ko kagad, tithes. Kumusta po yung tithes natin? Faithful pa rin po ba tayo? Amen. Alam ko po, faithful, naniniwala ako na marami po ang faithful sa tithes. Kasi hindi po pagpapalain ang South City Homes Christian Bible Church kung hindi po faithful ang mga tithers. No po? Amen ba, finance team? Yan. Okay. Maiksi lang yun. Gayon, dito, sa verse 23,
Basahin nga po natin yung verse 23 ulit. Sabi sa verse 23, the whole assembly then agreed to celebrate the festival 7 more days. So for another 7 days, they celebrated joyfully. Ito kasi hindi ko na parang in additional ko na lang to eh. There was unity and agreement. Yung unity and agreement, sabi nila, feast pa more, no? Rejoice pa more. Talaga nagkakaisa sila. They agreed. Kaya nga po, the glory of God was with them. No, church, united ba tayo? United po tayo? Kasi medyo mahina eh. O, bingin na lang ako. So, ladies, sorry po noong kasi, nung wala pa tayo dun sa maturity, level of maturity. Kapag ka nag-usap-usap ang kababaihan pagdating sa t-shirt, hala, gusto ko gold yellow, gusto ko pink, gusto ko purple, gusto ko red, hindi po kami magkaisa sa color. Tapos, tapos merong nagkaisa nagkaroon ng botohan. Nanalo na si Pink. Kasi ayaw ko ng pink. Gusto niya pink. So, nanalo yung pink. Nag-agree na. No? To make the story short, nag-agree na. Eto pa, tatatakan pa, no? Hindi ngayon kung ano yung itatatak, kung ano yung kulay nung itatatak. No? So, votation uli. Natapos na. Naku, eto, hindi pa pala tapos. Yung collar. Gusto pa pala V-shape, yung gusto round neck. Pero praise the Lord. Kasi ngayon po, yun na lang sa collar na lang po hindi nagkakaisa. Kasi, nauunawaan naman po namin kasi may mga, alam nyo na, pag babae, di ba? Siyempre, merong maliit, may malaki. Kaya, nakadepende po kasi yun sa collar, shape ng Pagka kasi ko po V-shape, nakakapayat. Pagka mga naman round neck, yung mga payat, tumataba sila. Hindi sila payat tingnan. So, yun. Kapag ka po, tatandaan natin, kapag hindi tayo nagkakasundo, aalisan po tayo ng glory of God. Kasi kapag sinabing united, kapag sinabing merong unity, ibig sabihin, nagbibigayan, nagpaparaya. No po? Lastly, verse 24 uli, di ba nakita natin, nabasa natin doon sa verse 24, nung 1,000, 1,000 sheep, 1,000 bulls, goats. So nakita natin kung paano sila nagbigay at kung ano yung mga binigay nila. So ano ba yung result nitong ginawa ito po, contribution and generosity. Yung last element. Contribution and generosity. Dito sa pagiging generous nila, and so yung mga iba pang elements, ano ba yung naging result ng ginawa nila? Their prayer reached heaven. No? Sino po ba yung laging may blessing? Di ba yung mga generous? Kapag generous ka, hindi ka makakaranas ng kakulangan. Sabi sa Proverbs 11:24, Tagalog po, gusto ko itong Tagalog, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. And I thank God, I praise God, kasi po, alam niyo po, kapag may event ang church, ang ladies po talaga naman napaka-generous. Kapag sinabing, magbigay tayo, meron tayong event, hindi ka po magdadalawang salita. At pag nagdala po sila, hindi pang kanila lang. Kundi, pag sinabing good for 50, good for 100, labis pa po doon yung dinadala. Di ba, ladies? Actually, ang men po, saludo din ako sa mga men. Kasi, kapag sinabing may contribution, maski po hindi sila dapat kasali doon sa contribution, nagbibigay din po sila in addition para doon sa ihahanda. And praise the Lord, palakpakan po natin ang Panginoon doon. So, yun. Let's check our hearts.
let's check ourselves. Bakit ba itong mga taong to, no, yung prayer nila, it reached heaven? Let's also check our attitude in prayer. Are we humble before God? Do we really seek God? Or do we really seek His will? When praying, it is better to have a heart without words than words without a heart. Ang prayer po, hindi lang hingi ng hingi. No? Prayer is not a shopping list. Prayer is not a grocery list. Prayer is not a wish list. So dapat alam natin na hindi lang ang hingi-hingi ang prayer. Ito rin po ay fellowship with God. So in prayer, let's seek God. Let's seek His will. And let the Holy Spirit speak to us. How much time do we spend in prayer? Tell me, how much time? 5 minutes? Kapag may nag-send ng, please pray for ganito-ganito. Please pray po. Mamaya na lang yan. Pagka po meron tayong prayer na ipinasa sa GC, pag-pray na po agad natin. Kasi 2 minuto mo lang pinag-pray yan. Kesa sa hindi mo siya maipag-pray. Kesa sa malimutan mo. And how much do we spend time on our gadgets? 2 hours hanggang sa may live. Oh, guilty po ako kasi pag naglaro ako, ang kaaway talaga hindi katatantanan. Bibigyan ka niya ng bibigyan ng live para magpapatuloy ka doon sa paglalaro. And praise God kasi po, ginawa kong speaker ni Ate BG sa midweek. Tapos pagka Thursday sa MTMR. Tapos ngayon Sunday, wala na akong time magtelepono. So, praise the Lord. Kasi tagumpay po ako dun sa bagay na yon. Hindi ako, talaga, ang sakit na ng kamay ko sa kasusulat, ang sakit-sakit na ng yung paa ko sa pag-upo. Kasi nga, wala na akong time na mag-cellphone. Kasi nga, sa dami ng mga messages na gagawin. So, mga kapatid, maging masipag po tayo sa panalangin. Make time to a private prayer. Kasi merong public prayer, merong private prayer. So, alisin na po natin yung katamaran. Baguhin na natin yung nakasanayan. Thank God to a yes answer, for a yes answer, and thank God for a no answer. Thank God also for a wait answer. Ito, parang tagline. Kung may chismis without ceasing, kung merong cellphone without ceasing, palitan na po natin yan ng pray without ceasing. Let's pray. Dear Heavenly Father, maraming salamat po, Diyos, sa mensahe mo. Nawa, Panginoon, ang bawat isa ay napagpala, bawat isa ay maging prayerful. Lord, teach us how to pray. Minsan po, hindi kami marunong mag-pray. Minsan, hindi namin alam, pero sabi mo nga kung ano yung nasa puso namin, yun dapat yung aming sasabihin sa iyo. And Father God, thank you. Kasi maski hindi mo tinutugon yung aming panalangin, we know, Lord, na in your perfect time, magaganap naman yon. We know if it is according to your will. Kay Panginoon, turuan mo din po kami maging patient, to patiently wait for your answer. Because Father God, naniniwala kami na mahal mo mga anak mo. And thank you, Father God. Kaya nga po, yung wealth, hindi na rin yun priority sa amin. Your presence is enough, Lord God. Ikaw yung mayamang Diyos. Ikaw yung tumutugon sa mga pananalangin. You are a sovereign God. At lahat ng bagay ini-entrust namin sa inyo. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Because you are our shepherd, our all in all. With you, we can't ask for anything more. Maraming salamat po sa iyong mensahe. Maraming salamat sa iyong mga salita
na siyang nagiging guide namin, na nagtatransform din sa amin. At nawa, Panginoon, ang mensahe mong ito, magsilbing reminder o magsilbing aral kung kami po ay wala pa dun sa level of being a prayerful person. Change our heart, Lord God. Gawin mo po itong prayerful heart. Thank you, Lord. At maraming salamat po sa lahat ng mga kabutihan ginawa mo sa buhay namin. Na minsan hindi namin nakikita, minsan hindi namin napapansin na tinutugon mo na pala, kaya lang nakafocus kami dun sa ibang bagay. Father God, lagi mo po kaming kakalabitin. Bigyan mo lagi kami ng hunger, Panginoon, sa iyong salita. Hunger and thirst, Lord, sa iyong salita. Thank you, Lord. Maraming salamat po. In Jesus' name, amen. Thank you po. Purihin ng Panginoon.